Pawis. Iyon ang unang naramdaman ni Rico. Isang butil ng pawis na mabagal na gumapang mula sa kanyang sentido, pababa sa kanyang panga, at tuluyang pumatak sa maruming sahig na semento. Sinundan pa yon ng isa at isa pa, na para bang ang buong katawan niya ay gustong ilabas ang lahat ng alinsangan na nararamdaman niya sa loob ng maliit at kulob na apartment. Napapaligiran siya ng mga karton na halos hindi pa nabubuksan, isang electric fan na umuugong at tila hirap ng huminga ang nag-iisang nagbibigay ng hangin, pero init lang din ang isinasaboy nito pabalik sa kanila. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nanunuot sa kanyang ilong. Ito ang kabaliwan. Isang desisyon na kung malalaman ng kanyang ama o ng kahit sinong miyembro ng Board of Directors ng De Villa Corporation ay tatawaging isang malaking katangahan. Ang CEO, ang tagapagmana, si Ricardo De Villa ay nakatira ngayon sa isang apartment sa Batasan Hills na ang buwan ng upa ay mas mura pa sa isang bote ng alak na iniinom niya kasama ang mga kliyente. Daddy? Napalingon si Rico sa boses na yon. Ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Si Leo, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, ay nakatayo sa may pintuan ng nag-iisang kwarto, yakap-yakap ang kanyang luma at paboritong teddy bear. Ang mamahaling damit na suot nito kanina ay napalitan na ng simpleng sando at shorts. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin sa kutis at tindig ng bata ang isang buhay na puno ng karangyaan. "Bakit po tayo dito, Daddy?" "Ang init po," tanong ng bata. Ang mga mata ay nagpapakita ng purong pagtataka, hindi pagrereklamo. Lumuhod si Rico para magpantay sila ng kanyang anak. Pinunasan niya ng sariling kamay ang pawis sa noo ni Leo. Ngumiti siya. Isang ngiti na pinilit niyang maging masaya at puno ng kasabikan. "Di ba sabi ni Daddy, maglalaro tayo? Ito ang pinakamalaking laro na gagawin natin." "Laro po?" "Oo, anak. Ang pangalan ng laro ay Finding Mommy. Ang rules, kailangan nating magpanggap na simple lang ang buhay natin, na hindi tayo mayaman. Kasi naghahanap tayo ng isang totoong mabuting tao na mamahalin ka, hindi dahil sa mga laruan mo o sa malaki nating bahay, kundi dahil sa kung sino ka. Dahil ikaw, si Leo. Naiintindihan mo ba, champ?" Tumango si Leo. Ang kanyang muka ay seryoso, na tila inuunawa ang isang napakahalagang misyon. "Okay, Daddy. So ako po si Leo lang, hindi De Villa?" Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Rico. Ngumiti siya. "Tama, anak. Ikaw si Leo. At ako si Rico lang. Isang simpleng driver." Ang pagtanggap sa mga mata ng kanyang anak ay mabilis. Para kay Leo, isa lang itong bagong pakikipagsapalaran kasama ang kanyang ama. Hey! Pwede po ba akong maglaro sa labas, Daddy? Titingnan ko po ang bago nating playground." Nag-alinlangan si Rico ng isang segundo habang tinitingnan ang maalikabok na eskinita sa labas ng kanilang bintana. Ito ang mundo na kailanman ay hindi niya pinangarap na maging palaruan ng kanyang anak. Ngunit ito ang pinili niya. Ito ang kailangan nilang gawin. "Sige, anak. Pero mag-iingat ka. Dito lang sa malapit, ha? At huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala." "Yes, Daddy." Mabilis na tumakbo palabas ng pinto si Leo, sabik na galugarin ng bago at kakaibang paligid. Naiwan si Rico na nakatayo sa may bintana, isang bantay sa anino. Pinanood niya ang kanyang anak na maingat na humahakbang sa mga bitak ng semento na tila isang astronaut sa isang bagong planeta. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat, ang makita ang kaligayahan ni Leo ay sapat na. Ngunit ang namangiting iyon ay biglang napawi. Sa sobrang kasabikan, hindi napansin ni Leo ang isang nakausling bato sa daan. Sumubsob siya
at isang maikling sigaw ng sakit ang kanyang pinakawalan. Aray! Agad na kumilos si Rico, handa nang tumakbo palabas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, may isang anino na mas mabilis na lumapit sa kanyang anak. Isang babae. Mula sa kabilang direksyon, may isang babaeng naglalakad. May bitbit na isang kupas na eco bag na puno ng mga gulay. Sa pagkakarinig sa iyak ng bata, agad niyang ibinaba ang kanyang mga pinamili at nagmamadaling lumapit kay Leo. Nanatili si Rico sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa eksena sa laba. Ito na. Ito ang pagsubok. Nakita niya ang pagluhod ng babae sa tabi ni Leo. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakikita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Hinawakan nito ang binti ng bata nang may buong pag-iingat. Hala nako, anong nangyari sa'yo, iho? Saan ang masakit? Ang boses niya, kahit mahina, ay umabot sa pandinig ni Rico. Mahinahon at puno ng pag-aalaga. Si Leo, nakaraniwang nagwawala at sumisigaw para sa kanyang yaya sa tuwing magkakaroon ng kahit maliit na galos, ay tahimik lang. Tila napakalma ng presensya ng babae. Itinuro niya ang kanyang tuhod na ngayon ay may maliit na gasgas at nagdurugo ng bahagya. Ay may sugat ka. Sandali lang ha. Kumuha ang babae ng isang maliit na bote ng mineral water mula sa kanyang bag. Maingat niyang binuhusan ang sugat at kinuha ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa para dahan-dahang punasan ang paligid nito. Pinanood ni Rico ang bawat galaw, walang pag-aalinlangan, walang pagtingin sa paligid para hanapin ang magulang ng bata. Ang buong atensyon niya ay nakatuon lamang sa pag-alo sa isang batang hindi niya kilala. Nang matapos, ngumiti ang babae kay Leo. Ayan, mas maigi na. Sa susunod, dahan-dahan lang sa pagtakbo ha. Anong pangalan mo? Leo po, sagot ng bata. Ang mga mata ay bilugan pa rin sa pagkamangha. Ako naman si Ate Lina. Diyan lang ako nakatira sa kabila, sabi nito. Itinuturo ang pintuan sa tapat ng apartment ni Rico. Tinulungan niyang makatayo si Leo. Sige na, puntahan mo na ang daddy mo. Siguradong nag-aalala na yon. At ganoon lang. Tumayo si Lina, kinuha ang kanyang eco bag at naglakad patungo sa kanyang pinto nang hindi man lang sumusulyap sa direksyon ni Rico o naghihintay ng anumang pasasalamat. Napanganga si Rico. Sa mundo niya, ang bawat kilos ay may kapalit. Ang bawat pabor ay isang utang. Ngunit ang nakita niya ay isang kabutihan na kusang loob at walang hinihintay na anuman. Pumasok si Leo sa apartment. Hindi na umiiyak. Daddy, may tumulong po sa akin. Si Ate Lina daw po. Kinarga ni Rico ang kanyang anak. Mabait ba siya sa'yo? Tumango si Leo. Opo, parang si Mami Isabel. Natigilan si Rico sa pagbanggit ng kanyang yumaong asawa. Isang asawa na ang kabaitan ay naging isang maskara lamang para sa kasakiman. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang alaala. Gabi na. Nailigpit na ni Rico ang ilan sa kanilang mga gamit at nakatulog na si Leo sa kanilang nag-iisang kama. Yakap pa rin ang kanyang teddy bear. Umupo si Rico sa isang upuang kahoy, pinagmamasdan ng tahimik na anyo ng anak. Ang alinsangan ay napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Tama ba itong ginagawa niya? O dinadala niya lang ang kanyang anak sa isang sitwasyon na mas makakasakit dito? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nag-aalangan siyang tumayo. Sino naman ang bibisita sa kanila sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Lina. May hawak siyang isang mangkok na natatakpan ng isang maliit na plato. Ang singaw mula sa gilid nito ay may dalang amoy na pamilyar at nakakagutom. Ngumiti si Lina nang medyo nahihiya. Hi, pasensya na sa abala, sabi niya sa mahinang boses. Kasi
Napadami ang luto ko ng tinolang manok. Naisip ko baka hindi pa kayo nakakapagluto. Para sa inyo na lang to, pandagdag sa hapunan nyo. Nakatitig lang si Rico. Una sa mainit na mangkok, pagkatapos ay sa mukha ni Lina. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Isang dalisay na katapatan. Hindi niya mahanap ang kanyang boses. Ang lalaking sanay na makipag-usap tungkol sa milyon-milyong pisong kontrata ay hindi makabuo ng kahit isang salita ng pasasalamat. Napatulala siya habang dahan-dahan niyang inaabot ang mangkok. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang mga kamay. Isang simpleng mangkok ng tinola. Ngunit para kay Rico, sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay inaalok sa kanya ang buong mundo. Iyon ang unang gabi ng kanilang laro. At para kay Rico, ang pakiramdam ay mas totoo kaysa sa alinman sa kanyang mga business meeting. Ang simpleng mangkok ng manok at sabaw na hawak niya ay mas mabigat kaysa sa anumang tropeyo ng tagumpay na natanggap niya. Sa salamat! Sa wakas ay naibulong niya. Ang kanyang boses ay tila hindi kanya. Ngumiti lang ulit si Lina. Isang ngingiti na umabot sa kanyang mga mata. Walang anuman. Sige, mauna na ako. At tulad ng dati, tumalikod na siya at pumasok sa kanyang sariling apartment. Iniwan si Rico na nakatayo roon. Hawak ang isang hindi inaasahang biyaya. Ang tunog ng alarm clock ay parang martilyo sa bungo ni Lina tuwing 4:00 ng umaga. Hindi ito isang magiliw na paalala para magsimula ng bagong araw. Isa itong utos. Bumangon. Kumilos. Magtrabaho. Ang kanyang mundo ay nahahati sa dalawa. Sa umaga, siya si Lina, ang babaeng nakatira sa maliit na apartment sa Batasan na tinitimpla ang kanyang 3-in-1 na kape habang nag-iisip kung magkakasya ba ang natitira niyang pera hanggang sa susunod na sahod. Pagdating ng 6:00, nagiging iba siya. Siya si Lina Reyes, janitress sa isa sa pinakamakintab na gusali sa Quezon City, ang De Villa Corporate Tower. Doon, ang sahig ay hindi semento, kundi Italian marble na kumikinang na parang salamin. Ang hangin ay hindi maalinsangan, kundi malamig at mabango dahil sa central air conditioning. At ang mga tao, ibang-iba ang mga tao. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis sa malawak na lobby, madalas niyang pinagmamasdan ang mga empleyado. Mga babaeng nakasuot ng matataas na takong at blazers, nag-uusap tungkol sa stock market. Mga lalaking nakapormal na suit, may hawak na mga leather briefcase, nagmamadaling pumasok sa elevator. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa sahig na pinupunasan niya. Isang babaeng nakauniporme, pagod ang mukha, isang anino sa kanilang maningning na mundo. Hindi siya naiinggit. Madalas, nagtataka lang siya. Ano kaya ang pakiramdam? Ano kaya ang pakiramdam na mag-alala sa deadlines sa halip na sa presyo ng gamot? Sa kanyang lunch break, sa halip na sumabay sa ibang mga staff sa kantin, naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa fire exit. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone at idinial ang pamilyar na numero. Hello, Nay? O Lina, anak. Napatawag ka. Sagot ng isang mahinang boses sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang pag-ubo. Agad na kumirot ang puso ni Lina. Nay, kumusta ka na? Uminom ka na ba ng gamot mo sa oras? Oo, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Kumakain ka ba ng maayos dyan? Napatingin si Lina sa baunan niya. Isang tasang kanin at 2 pirasong pritong tuyo. Ngumiti siya. Siyempre naman, Nay. Ang sarap nga ng ulam ko ngayon eh. Adobo. Isang maliit na kasinungalingan para sa kapayapaan ng isip ng kanyang ina. Nga pala, Nay, nagpadala na ako ng pera kaninang umaga. Ibili mo agad lahat ng reseta mo, ha? Huwag mong titipirin ang sarili mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Salamat, anak.
Pasensya ka na sa abala. Ano ka ba, Nay? Hindi ka abala. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa takip ng kanyang baunan. Mabilis niya itong pinunasan. Bawal maging malungkot. Kailangan niyang maging matatag para sa nanay niya. Kinagabihan, pag-uwi niya, nakita niya si Leo na nakaupo mag-isa sa hagdanan sa labas ng kanilang apartment. Mukha itong malungkot. Leo, bakit nandito ka? Nasaan ang daddy mo? Tanong niya habang lumalapit. Wala pa po, Ate Lina. May pinuntahan daw po. Gutom na po ako, sabi ng bata sa malungkot na boses. Binuksan ni Lina ang kanyang bag. May natira pa siyang isang tinapay mula sa merienda niya kanina. Inabot niya ito kay Leo. Oh, heto muna. Hintayin natin si daddy mo. Umupo siya sa tabi ng bata. Habang kumakain si Leo, may kung anong saya siyang naramdaman. Ang pag-aalaga sa batang ito ay tila nagpapagaan sa sarili niyang mga pasanin. Nang dumating si Rico makalipas ang ilang minuto, halatang galing sa kung saan at mukhang pagod. Ang una nitong nakita ay si Lina at si Leo na magkatabing nagtatawanan. Pasensya na-traffic ako, sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang mag-abot ng bayad kay Lina para sa tinapay. Salamat sa pagbabantay sa kanya. Umiling si Lina at dahan-dahang itinulak palayo ang kamay ni Rico. Naku sir, wag po. Okay lang po talaga. Ang makitang masaya si Leo, sapat na po yun. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Lina na hindi niya nakikita si Rico o si Leo na lumalabas. Isang gabi, dahil sa hindi maipaliwanag na pag-aalala, nagpasya siyang kumatok sa kanilang pinto. Walang sumasagot. Kinatok niya ulit. Mas malakas. Rico? Leo? Okay lang ba kayo? Isang mahinang tuloy po. Ang narinig niya mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Rico ay nakahiga sa banig, nanginginig at balot na balot ng kumot. Sa tabi nito ay si Leo, umiiyak ng tahimik. Ate Lina, si Daddy po, ang init-init. Sumbong ng bata. Agad na lumapit si Lina. Sinalat niya ang noo ni Rico. Nag-aapoy ito sa lagnat. Walang pag-aalinlangan, kumilos siya. Kumuha siya ng planggana at bimpo para punasan si Rico. Naghahanap siya ng gamot sa kanilang mga gamit. Nagluto siya ng mainit na lugaw. Si Leo ang kanyang naging maliit na katulong, taga-abot ng kung ano-ano. Kinagabihan, bumaba na ng bahagya ang lagnat ni Rico. Nakatulog na rin si Leo sa tabi ng ama, pagod sa pag-aalala. Si Lina, kahit pagod mula sa trabaho, ay nanatili. Binabantayan niya ang paghinga ni Rico. Nang akala niya ay mahimbing na itong natutulog, bigla itong gumalaw. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa gilid ng banig. Ang hawak nito ay mahigpit, desperado. Napatingin si Lina sa mukha ni Rico. Nakapikit pa rin ito, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Tila nananaginip ito o mas tamang sabihing binabangungot. At mula sa mga labi nito, may ibinulong itong isang pangalan. Isang bulong na puno ng sakit at pagsisisi na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Lina. Isabel. Natigilan si Lina. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Isabel, patawarin mo ako. Isabel. Sino si Isabel? Ang asawa niya? Bakit siya humihingi ng tawad? Sa isang iglap, ang lalaking kaharap niya ay hindi na lang isang simpleng driver na kapitbahay niya. Isa na siyang misteryo. Isang taong may malalim na sugat na hindi niya maunawaan, hindi niya namalayan. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito, na para bang sa simpleng gesto na yon, kaya niyang pag-aanin ang anumang bigat na dinadala nito sa kanyang panaginip. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa manipis na kurtina ang gumising kay Rico.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay bagong tao siya. Wala na ang bigat at init ng lagnat. Napalitan iyon ng isang kakaibang gaan sa pakiramdam. Iginawi niya ang kanyang paningin sa tabi ng banig. At doon, nakita niya si Lina. Nakatulog ito habang nakaupo sa sahig. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng banig kung saan siya nakahiga. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakatabing sa kanyang mukha at ang paghinga niya ay payapa at malalim. Isang kamay niya ay nakapatong pa rin malapit sa braso ni Rico na para bang kahit sa pagtulog ay binabantayan pa rin siya nito. Napatitig si Rico. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang gumising na nag-iisa. O kung may katabi man, ito ay isang relasyong transactional, malamig at walang kaluluwa. Ang huling babaeng nag-alaga sa kanya nang ganito ay ang kanyang yumaong asawa, si Isabel. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang kahit ang pag-aalaga ni Isabel ay may presyo, isang investment para sa kinabukasan nitong nakatali sa yaman ng mga Divilla. Pero si Lina, ano ang nakukuha niya rito? Wala. Isang pagod na katawan, puyat, at pag-aalala para sa isang lalaki at isang bata na halos hindi niya kilala. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang payapang mukha ni Lina, naramdaman ni Rico na ang laro ay tapos na. Hindi sa paraang gusto ng kanyang plano, kundi sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang puso niyang matagal nang naging bato ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na pamilyar ngunit nakakatakot. Paghanga. Isang tunay na paghanga. Dahan-dahan siyang gumalaw at sa paggalaw niyang iyon ay nagising si Lina. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay nanlalaki pa sa pagkagulat. Agad nitong inayos ang sarili. Ay sorry, nakatulog pala ako. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba? Oo, sagot ni Rico. Ang boses ay bahagyang paos pa. Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Naku, wala yon. Tumayo si Lina at sinapo ang noo ni Rico. Ayan, wala ka ng lagnat. Salamat sa Diyos. Ang simple at natural na pagdampi ng kamay nito sa kanyang noo ay nagdulot ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Rico. Napatitig siya sa mga mata nito. Lina, bakit? Salamat talaga. Ngumiti lang si Lina. Magluto na ako ng almusal. Si Leo, baka gutom na rin yon. Habang naghahanda sila ng agahan sa maliit na kusina, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang awkward na katahimikan ng dalawang estranghero. Ito ay ang katahimikan ng dalawang taong nagkakaunawaan nang hindi na kailangan pang magsalita. Matagal na mula noong may nag-alaga sa akin ng ganito, biglang sabi ni Rico habang pinapanood si Lina na nagsasangag ng kanin. Napahinto si Lina. Nasaan ba ang asawa mo? Maingat niyang tanong. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Rico. Wala na siya. Matagal na. Pasensya na. Umiling si Rico. Okay lang. Pero iba pa rin kasi. Matagal na mula noong may gumawa ng isang bagay para sa akin. Nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga salitang yon ay lumabas ng may bigat at katotohanan. Napatingin sa kanya si Lina. Nakikita ang kalungkutan sa likod ng mga mata ng lalaki. Daddy, gising ka na! Ang masayang sigaw ni Leo ang bumasag sa kanilang sandali. Tumakbo ang bata at yumakap ng mahigpit sa binti ng kanyang ama. Akala ko po may sakit ka pa. Si Ate Lina po, inalagaan ka niya. Ngumiti si Rico at ginulo ang buhok ng anak. Oo, anak. Alam ko. Pagkatapos kumain, masayang kinuha ni Leo ang kanyang mga Crayola at isang piraso ng papel. Magdo-drawing po ako. Habang nag-uusap sina Rico at Lina tungkol sa mga simpleng bagay, ang init ng panahon, ang presyo ng sibuyas, abala si Leo sa kanyang obra maestra. Makalipas ang ilang minuto, buong pagmamalaki niya itong ipinakita sa kanila. Wow!
sabi ni Lina. Nakatitig si Rico sa papel. Ito ay isang drawing ng 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Ang isa ay matangkad na isinulat ni Leo na Daddy. Ang isa ay maliit, si Leo. At ang nasa gitna, ang nag-uugnay sa kanilang dalawa, ay isang babaeng may mahabang buhok. Sa ilalim nito, sa sulat kamay ng isang bata, ay nakasulat ang pangalang Mama Lina. Natigilan si Rico. Tumingin siya kay Lina na namumula ang mga pisngi pero may ngiti sa mga labi. Sa isang iglap, nakita ni Rico ang lahat, ang pangarap, ang pamilyang matagal na niyang hinahanap para sa kanyang anak. Ang kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Ang drawing na iyon ang gusto niyang maging katotohanan. Sa gitna ng mainit na sandaling iyon, isang matinis na tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Galing ito sa isang cellphone na nakatago sa ilalim ng mga damit, sa isa sa mga hindi pa nabubuksang karton. Hindi ito ang mumurahing phone na ginagamit niya sa kanilang laro. Ito ang kanyang tunay na telepono. Nagpaalam si Rico sandali. Ang pagbabago sa kanyang mukha ay bigla at kapansin-pansin. Nawala ang ngiti, napalitan ng isang maskara ng seryosong pag-aalala. Sinagot niya ang tawag sa loob ng kwarto. Hello? Walang pagbati, walang kumusta. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at pamilyar ang tumugon mula sa kabilang linya. Ricardo. Napapikit si Rico, ang kanyang ama. Si Don Alejandro de Villa. Paano niyo nalaman? Walang nangyayari sa imperyo ko na hindi ko nalalaman. Putol ng matanda. Kasama na dyan ang paglalaro ng tagu-taguan ng sarili kong anak at apo. Akala mo ba ay hahayaan kong maging katawa-tawa ang pangalan ng pamilya de Villa dahil sa kahibangan mo? Naramdaman ni Rico na nanlamig ang kanyang dugo. Binibigyan kita ng 24 na oras para tapusin ang kalokohang yan at umuwi. Nagpatuloy ang malamig na boses. Isama mo ang apo ko at iwanan mo na kung sino mang babaeng pulubi ang pinaglalaroan mo dyan. Hindi nyo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. May halong pagbabanta sa boses ni Don Alejandro. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Ricardo. Ayusin mo yan. Dahil kung hindi, nagkaroon ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ako mismo ang pupunta dyan. Tumayo si Rico mula sa pagkakasagot ng tawag. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang tensyon na hindi pa nakikita ni Lina dati. Ang init at lambing sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tila isang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila. May problema ba? Mahinang tanong ni Lina. Umiling si Rico, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Wala. Kailangan ko lang ayusin ang isang bagay. Ang mga sumunod na oras ay puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Si Rico ay hindi mapakali. Palakad-lakad sa loob ng maliit na apartment na tila isang tigre sa loob ng hawla. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Leo na naglalaro na para bang sinisigurado na ligtas ito. Hindi na nagtanong si Lina. Naramdaman niyang ang anumang problema ni Rico ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa kaya niyang unawain. Nagpaalam siyang uuwi muna saglit upang bigyan ito ng espasyo. Mag-iingat ka, sabi ni Rico sa kanya bago siya lumabas. Ang mga salita ay may dalang bigat na tila isang babala. Ang hapon ay naging maaliwalas. Pagkatapos ng kaunting pamamahinga, nagpasya si Lina na pumunta sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng yelo at palamig. Ang bigat na naramdaman niya kanina ay bahagyang gumaan. Marahil ay problema lang sa dati nitong trabaho. Marahil ay nag-overthink lang siya. Habang pabalik na siya, bit-bit ang isang maliit na supot ng yelo, napansin niya ang isang di pangkaraniwang pagtitipon sa kanilang eskinita. Ang mga kapitbahay niya na karaniwang nasa loob ng kani-kanilang mga bahay para umiwas sa init ay nasa labas ngayon
mga nakadungaw, nagbubulungan. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa isang bagay na tila nagmula sa ibang planeta. Isang itim na kotse. Hindi ito ordinaryong kotse. Ito ay makintab, mahaba, at mamahalin. Isang modelong nakikita lang niya sa mga pelikula o sa mga high-end na magazine. Ang makina nito ay tahimik, ngunit ang presensya nito ay sumisigaw ng kapangyarihan. Nakaparada ito sa dulo ng eskinita, hinaharangan ng daan, na tila isang hari na umuupo sa isang tronong hindi para sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Lina, ramdam ang mga matang nakatingin. Ano ang ginagawa ng ganitong sasakyan sa lugar nila? Biglang bumukas ang pinto sa passenger side. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit at salamin ang lumabas. Hindi ito ang may-ari. Ito ay isang bodyguard. Iginala nito ang paningin sa paligid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon bago magalang na binuksan ang pinto sa likod. At mula sa loob, lumabas ang isang matandang lalaki. Nakatayo pa lang ito, ramdam na ni Lina ang bigat ng kanyang presensya. Nakasuot ito ng isang mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinya fabric. Ang disenyo ay pino at elegante. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay kumikinang, isang malaking kabalintunaan sa maalikabok na sementong tinatapakan nito. Ang kanyang buhok ay pulos puti na, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Iginala ng matanda ang kanyang paningin, at sa bawat sulyap niya ay may bahid ng pandidiri na para bang ang simpleng pagtingin sa kahirapan sa paligid ay isang insulto sa kanya. At pagkatapos, ang mga mata niyang malamig at mapanuri ay tumigil at nakatuon ang mga ito kay Lina. Nag-umpisang kumabog ng malakas ang dibdib ni Lina. Bakit siya tinitingnan nito? May nagawa ba siyang mali? Naglakad ang matanda palapit sa kanya, kasunod ang bodyguard. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay humina at naging mga buntong hininga. Bawat hakbang ng lalaki ay tila isang dagundong. Tumigil ito sa mismong harapan ni Lina na mas matangkad sa kanya ng ilang pulgada. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang luma, ngunit malinis na tsinelas, sa kanyang kupas na pantalon, hanggang sa kanyang simpleng t-shirt. Naramdaman ni Lina na para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo, sinusuri, hinuhusgahan. Ikaw ba si Lina Reyes? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Napatango lang si Lina, hindi magawang magsalita. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Nakikita ko na. Simple, mukhang mahirap. Ang perpektong pain para sa isang hangal na pusong gustong magpanggap na kawawa. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhang sabi ni Lina. Hindi siya pinansin ng matanda. Dumukot ito sa loob ng kanyang coat at ang inilabas nito ay hindi baril, kundi isang makapal na sobre. Ibinukas nito ang sobre at inilabas ang isang makapal na bungkos ng pera. Mga bagong-bagong 1,000 pisong papel. Magkano? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? Sabihin mo ang presyo mo. Bawat tao ay may presyo. Sa wakas, nag-sink in ang lahat kay Lina. Ang anak niya, si Rico. Ito ang ama niya. Wala po kayong dapat bayaran. Nanginginig na sabi ni Lina. Pinaghalong gulat, galit at hiya ang nararamdaman. Wala po akong hinihingi kay Rico. Tumawa ang matanda. Isang tawang walang saya. Lahat kayo ay pare-pareho. Huwag ka nang magpanggap na santa, iha. At sa harap ng lahat ng kanyang mga kapitbahay, sa harap ng buong eskinita na nanonood, ginawa ng matanda ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Lina. Itinapon nito ang pera, hindi sa kamay niya, kundi sa lupa, sa maruming semento sa paanan niya. Ang mga asulon na papel ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Ayan, sabi ng matanda.
pulutin mo. Iyanan ang halaga mo. Basura na pinupulot mula sa sahig. Parang sinampal si Lina. Ang init ng hiya ay gumapang sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Narinig niya ang mga nagpipigil na hininga ng mga tsismosa sa paligid. Ngunit bago pa man may pumatak na luha, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. "Itigil niyo iyan!" Mula sa pinto ng apartment, lumabas si Rico na tila isang bagyo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mabilis siyang lumapit at humarang sa pagitan ni Lina at ng kanyang ama. Hinarap niya ang matanda nang may apoy sa mga mata. "Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo?" Sigaw niya. "Itinutuwid ko lang ang pagkakamali mo." Kalmadong sagot ni Don Alejandro. "Pagkakamali?" Halos mabasag ang boses ni Rico sa galit. Itinuro niya si Lina na nakatayo sa likod niya, nanginginig. Ang babaeng ito, mas mabuti pa siya sa lahat ng babaeng mayayaman na ipinakilala niyo sa akin. Ang kabaitan niya ay hindi nabibili ng pera niyo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Don Alejandro. Tumingin siya sa kanyang anak na tila isang batang nagwawala. "Pagsisisihan mo na pinili mo ang isang tagalinis kaysa sa sarili mong pamilya." Tumalikod ang matanda at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang kotse na may dignidad na hindi natitinag. Bago pumasok, lumingon ito sa kanyang bodyguard at nagbigay ng isang mahinang utos, ngunit sapat na para marinig ni Rico at Lina. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Naramdaman ni Rico ang panginginig ng kamay ni Lina na nakahawak sa kanyang braso. Nang lumingon siya, nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata nito na napuno ng luha na pilit nitong pinipigilan. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama sa kanya na parang mga suntok, ngunit ang nakikita niyang sakit sa mukha ni Lina ay higit na mas masakit. "Lina," simula niya. Ang kanyang boses ay bumagsak sa pagod at pagsisisi. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, lumuwag ang hawak ni Lina sa kanyang braso. Lumakad ito palayo. Hindi pa rin lumilingon. Ang mga balikat ay bahagyang nakataas. Na tila sa bawat hakbang ay sinusubukan niyang itaboy ang lahat ng kahihiyan at sakit na nararamdaman niya. "Lina, teka!" Sigaw ni Rico, ngunit hindi ito huminto. Nakita niyang pumasok ito sa kanilang apartment at isinara ang pinto. Hindi pa rin siya tinitingnan. Naiwan si Rico na nakatayo roon. Ang mga mata ay nakatitig sa saradong pinto. Sa harap ng kumalat na pera sa lupa, isang malinaw na paalala ng kanyang malaking kasinungalingan at ng pagkawala ng lahat ng kanyang ipinaglalaban. Ang kanyang ama ay hindi nagbibigay ng anumang kompromiso. At ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa pag-ibig na natagpuan niya, isang pag-ibig na ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Naramdaman niyang lumalamig na ang kanyang katawan, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa lumalalang takot sa kanyang kalooban. Ano ang gagawin niya ngayon? Sa loob ng apartment, si Lina ay nakasandal sa nakasaradong pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga luha na kanina niyang pinipigilan ay nagsimulang dumaloy ng malaya, dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bawat patak ay tila nagdadala ng bigat ng lahat ng sakit at kahihiyan na naramdaman niya. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na makayanan. Narinig niya ang mga yabag ni Rico sa labas, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya magawang buksan ang pinto. Ang imahe ng matandang lalaki na nagkakalat ng pera sa kanyang harapan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. At ang mga salitang yon, "Lahat kayo ay pare-pareho." Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit ang kanyang dibdib ay masikip. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mahirap. Ito ay tungkol sa pagiging pinaniwala na siya ay basura, isang bagay na maaring bilhin o itapon. Ang pagtatanggol ni Rico ay nagbigay sa kanya ng sandaling lakas, ngunit ang kanyang ama,
ang nagdala ng totoong pagbagsak. Naramdaman niya ang gutom, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang isipan ay abala sa ibang mga alaala. Ang mga alaala ng kanyang ama. Ang ama niyang minsang napakayaman. Ang ama niyang nagtayo ng isang maliit na negosyo na lumaki ng husto. Ang ama niyang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng integridad at pagsisikap. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Naalala niya ang mga pagpupulong ng kanyang ama na nauwi sa pag-iyak, ang mga teleponong nauwi sa pagmumura, ang mga gulong-gulong negosasyon na hindi niya maintindihan noon, hanggang sa dumating ang araw na wala na ang lahat. Ang negosyo, ang bahay, ang lahat. Kasama ng lahat ng yon, nawala rin ang sigla sa kanyang ama, ang kanyang pag-asa. At hindi nagtagal, ang sakit sa puso nito ay naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Tumakbo ang isipan niya sa mga dokumentong nakaimbak sa isang lumang baul sa sulok ng kanilang silid. Mga papeles ng negosyo ng kanyang ama, mga kontrata, mga resibo, mga sulat. Matagal na niyang hindi binubuksan ang mga iyon. Ngayon, pakiramdam niya, kailangan niyang harapin ang nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang kamay. Pumunta siya sa sulok at binuksan ang lumang baul. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Hinanap niya ang mga dokumento na may kinalaman sa mga huling taon ng negosyo ng kanyang ama. Habang sinusuri niya ang mga papel, may isang maliit na folder na nahulog mula sa isang makapal na kontrata. Ito ay nakasulat ang Viridian Land Holdings, Project Nightingale. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga listahan ng mga ari-arian, mga plano at mga talaan ng transaksyon, at ang pangalan ng kumpanyang ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga biniling lupa. Napakunot ang noo ni Lina. Hindi niya maalala ang kumpanyang ito. Napansin niya ang isang maliit na sulat na nakadikit sa loob ng folder. Isinulat ito ng kanyang ama. Ilang linggo bago ito pumanaw. Lina, anak ko, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko nagawa ang dapat kong gawin. Mayroon akong kasalanan na kailangan mong malaman. Ang Viridian Land Holdings, ito ang nagwasak sa atin. Sila ang nanloko sa akin. Ngunit hindi lang ako. May iba pang biktima na hindi ko nabigyan ng hustisya. Huwag mong hayaan na makalusot sila. Hanapin mo ang katotohanan para sa akin. At para sa sarili mo, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Viridian Land Holdings. Ito ba ang itinutukoy ng ama niya? Sinong mga iba pang biktima? Ang mga salita ni Don Alejandro kanina ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang Viridian at ang Divilla Corporation. May connection ba ang mga ito? Naramdaman niya ang pangangailangan na malaman ang katotohanan, hindi lamang para sa alaala ng kanyang ama, kundi para na rin sa sarili niyang dignidad. Sa kabilang banda, sa apartment ni Rico, tila nag-iiba ang ihip ng hangin. Pinapanood ni Rico si Leo na mahimbing na natutulog. Ang mukha ng anak ay payapa, walang kaalam-alam sa gulo na bumabalot sa kanilang pamilya. Naisip niya ang kanyang ama, ang kanyang imperyo, ang kanyang posisyon. Ngunit mas nangingibabaw ang imahe ni Lina, ang kanyang sakit, ang kanyang pagtalikod. Naglabas siya ng cellphone, hindi ang mumurahin niyang ginagamit sa laro nila, kundi ang tunay niyang smartphone. Nag-type siya ng mensahe, ang kanyang mga daliri ay mabilis at determinadong gumagalaw sa screen. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang kumpanyang nagngangalang Viridian Land Holdings, pati na rin ang lahat ng transaksyon nito sa mga nakalipas na 10 taon at ang koneksyon nito sa Divilla Corporation. Gawin mo kaagad. Ipinadala niya ang mensahe sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa kumpanya, isang taong tapat sa kanya at hindi sa kanyang ama. Pagkatapos ipadala, ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatuon
Sa madilim na kalangitan, sa labas ng bintana, may malalim siyang kutob na ang simpleng laro niya ay mauuwi sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. At ang puso niya ay nagsimulang mag-alala, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para na rin sa babaeng nagbigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Ang pagbubukang liwayway ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kay Lina, kundi isang hamon. Mas maaga siyang pumasok sa trabaho, naglalakad patungo sa De Villa Corporate Tower na para bang isang sundalong papasok sa gitna ng isang digmaan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, isang maskara ng katatagan na ipinataw niya sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa kanyang istasyon sa lobby, agad niyang napansin ang kakaibang pagtitipon ng mga security guards sa tabi ng reception area. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at tila may paparating na mahalagang bisita. Dumating ang mga empleyado, nagmamadali, ngunit may kakaibang bulong-bulungan. Hindi sila tumitingin sa mga karaniwang bagay. Ang atensyon nila ay nakatuon sa elevator. At pagkatapos, nagbukas ang elevator at lumabas si Rico. Ngunit hindi ito ang Rico na kilala ni Lina. Hindi ang Rico na naglalaro ng simpleng driver o ang Rico na nagpakita ng pag-aalala habang may sakit. Ito ang Rico na nakita niya sa drawing ni Leo, ang taong may taglay na kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na naka-backbrush, at ang kanyang tindig ay kasing wasto ng isang CEO. Kasama nito ay si Don Alejandro, ang matandang lalaki na nagbigay hiiya sa kanya kahapon. Nakangisi ito, tila nasiyahan sa pagpapakita ng kanyang impluwensya sa kanyang anak. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa lobby. Ang mga empleyado ay tumingin mula kay Rico patungo kay Don Alejandro. Pagkatapos ay muling bumalik kay Rico na may halong pagtataka at pagkamangha. Nakita ni Lina si Rico na naglalakad papalapit sa kanya. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, isang halo ng takot at pag-asa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na pagkabigo ang kanyang naramdaman. Ang mga mata ni Rico ay wala doon ang init na nakita niya kahapon, wala doon ang pagkilala sa kanilang pag-uusap, para bang nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Lumapit si Rico, ngunit hindi direkta kay Lina. Dumiretso ito sa head ng security. Siguraduhing walang makakaistorbo sa amin ngayong araw, lalo na sa mga tauhan sa labas. Ang tinig nito ay utos, hindi pakiusap. Pagkatapos, tumingin ito kay Lina. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi pamilyar. Ito ay isang tinging nagmamasid, nag-aanalisa. Ikaw, sabi ni Rico, ang kanyang tinig ay professional, walang bahid ng pagiging personal. Kailangan mo bang maglinis sa lobby ngayon? Mayroon tayong isang mahalagang dokumento na kailangang maihatid sa opisina ng aking ama sa loob ng isang oras. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko para gawin ito ng maayos. Napatulala si Lina. Pinagkakatiwalaan? Nagkataon lang ba ito? O bahagi ito ng isang mas malaking plano? Ang mga salita ni Don Alejandro kahapon, alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan, ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga empleyado sa paligid ay nagbubulungan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sino ang babaeng ito at bakit siya kinakausap ng CEO sa ganoong paraan? Pero simula ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Walang pero, putol ni Rico. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang pagkilala. Kailangan ko itong maihatid ngayon. Huwag mo akong bibiguin. Tumalikod si Rico at naglakad patungo sa elevator kasama ang kanyang ama. Iniwan si Lina na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat hakbang nila papalayo. Ang simpleng paghingi ni Rico ng tulong ay naging isang utos na nagpapahiwatig ng isang malalim na sikreto.
Ang kanyang mundo, na medyo nagkaroon ng kulay kahapon, ay biglang naging itim at puti muli, mas malungkot pa kaysa dati. Nang makapasok si Rico sa elevator kasama si Don Alejandro, ang matanda ay ngumisi. Magaling na bata, alam mo kung paano maglaro. Hindi sumagot si Rico. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga numero ng palapag na pababang bumababa. Naramdaman niyang may malaking mali sa lahat ng ito. Ang pagpapanggap na ito ay nagsimula dahil sa isang layunin, ngunit ngayon, tila mas lalo itong lumalalim at nagiging mapanganib. At ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagkakita niya sa mga mata ni Lina kanina, ang pagkawala ng tiwala, ang pagkalito, ang sakit. Pagdating niya sa kanyang opisina, ang kanyang personal na assistant, si Miguel ay naghihintay na may dalang isang folder. Sir, narito na po ang impormasyon tungkol sa Viridian Land Holdings. Kinuha ni Rico ang folder. Bumalik siya sa kanyang malaking lamesa at umupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga papel sa harap niya. Ang mga pangalan, mga petsa, mga numero. Sa bawat pahina, ang katotohanan ay unti-unting nabubuo. Isang katotohanan na mas masakit at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Habang binabasa niya ang mga dokumento, nalaman niya na ang Viridian Land Holdings ay isang shell company na ginamit ng kanyang ama maraming taon na ang nakakaraan upang makabili ng mga lupa sa mababang halaga sa isang programa ng gobyerno. Ang paraan ng kanilang pagbili ay madalas na mapanlinlang at marami sa mga naunang may-ari ng lupa ang nalugi. Ang isa sa mga pinaka-naapektuhang lupain ay nasa isang lugar na ngayon ay tinatawag na Barangay Batasan Hills. At ang pinakamasakit na katotohanan, ang pangalan ng isa sa mga naunang may-ari ng lupa na nawalan ng lahat dahil sa Viridian ay nakasulat sa mga dokumento. Isang pangalan na pamilyar sa kanya dahil sa isang maliit na folder na may nakasulat na Project Nightingale, ang pangalan ng ama ni Lina Reyes. Napatakip si Rico ng kanyang noo, ang masakit na panaginip na binabanggit ni Lina tungkol sa pagkalugi ng kanyang ama, ang dahilan kung bakit kinailangan niyang itigil ang pag-aaral at magtrabaho bilang janitress. Lahat iyon ay dahil sa kumpanyang ito, dahil sa tatay niya, dahil sa kanya. Ang simpleng paglalaro na gusto niyang gawin para mahanap ang isang ina para kay Leo ay biglang naging isang napakalaking moral at legal na problema. Hindi lamang niya nilinlang si Lina, kundi ang pamilya nito ay direktang naapektuhan ng kasamaan ng kanyang sariling ama. Ang tingin sa mga mata ni Lina kanina, ang pagkalito, ang sakit. Hindi pala iyon dahil sa kanyang pagpapanggap bilang CEO. Ito ay dahil sa pagtatagpo nila ng kanyang ama at ang pagtutok ng kanyang ama sa kanya. At ngayon, alam na niya kung bakit. Alam na ni Don Alejandro kung sino si Lina Reyes. At ang plano ng kanyang ama ay siguradong hindi na lamang ang paghihiwalay sa kanila, kundi ang ganap na pagwasak kay Lina. Napamura si Rico, napakabilis ng mga pangyayari. Isang iglap lang at ang lahat ng kanyang kontrol ay nawala na. Ang kanyang ama ay hindi na lamang isang dominador. Isa na itong kaaway na may kakayahang manakit ng walang awa. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking salamin ng kanyang opisina. Nakita niya ang refleksyon ng isang lalaking may malaking responsibilidad. Ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay wala siyang alam sa anumang bagay. Kailangan niyang kausapin si Lina. Kailangan niyang sabihin ng lahat. Ang buong katotohanan. Ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tungkol sa Viridian. Ang tungkol sa kanyang ama. Kahit na ang pag-amin na ito ay maaaring mga hulugan ng tuluyang pagkawala ni Lina. Mas mabuti na yon kaysa sa magpatuloy pa sa kasinungalingan habang ang panganib ay papalapit. Ngunit bago iyon, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Lina. Ang utos ng kanyang ama sa bodyguard ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang banta.
Kailangan niyang kumilos kaagad. Kailangan kong protektahan si Lina. At kailangan kong ilantad ang kasamaan ng aking ama. Ang dating simpleng misyon na maghanap ng isang mabuting ina para kay Leo ay biglang nagbago. Ito na ngayon ay isang laban para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamulaklak. Naramdaman ni Lina ang pagigting ng kanyang dibdib habang binabasa ang mga dokumento. Ang mga salita sa papel ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Viridian Land Holdings. Ang pangalang iyon, ang mga transaksyong nakalista ay tila bahagi ng isang bangungot na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang may malalim na koneksyon sa kanyang buhay, ang kanyang ama, ang kanyang pagkalugi, ang kanyang kamatayan. At si Don Alejandro, ang ama ni Rico, ang taong nagpakalat ng pera sa kanyang harapan kahapon. Sinasabi ng mga dokumento na ang Viridian ay konektado sa Davila Corporation, hindi lamang konektado, kundi tila isang kasangkapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang isang piraso ng papel na may pangalan ng kanyang ama sa listahan ng mga naunang may-ari ng lupa na nawalan ng kanilang ari-arian. Ang Project Nightingale. Ito pala ang code name ng masamang plano ng Viridian. At ngayon, alam niya na. Alam niya kung bakit tila may pagkakaiba sa pagtrato ni Rico sa kanya kanina. Alam niya na hindi na ito basta-basta isang laro. Ang tawag na natanggap ni Rico kanina, ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Ang mga utos nito sa security, hindi pala ito nagkataon lang. Ito ay dahil alam na ng kanyang ama kung sino siya. At ang kanyang ama, ang taong nagpakilala sa kanyang sarili bilang si Don Alejandro, ay may kinalaman sa pagwasak sa pamilya niya. Napalunok si Lina, pilit kinokontrol ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa sarili niya, para sa dignidad niya. Dahan-dahan niyang isinara ang baul ng mga dokumento ng kanyang ama. Tumingin siya sa direksyon ng apartment ni Rico. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang kausapin si Rico. Hindi bilang isang nililigawan, kundi bilang isang taong naghahanap ng hustisya. Sa opisina ni Rico, ang mga dokumento tungkol sa Viridian Land Holdings ay nakakalat sa kanyang lamesa. Ang bawat pahina ay nagpapatunay sa isang kasinungalingan na mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Nalaman niya na ang kanyang ama, si Don Alejandro, ang mismong nagtatag ng Viridian bilang isang paraan upang palakihin ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng panloloko at pandaraya. Ang Project Nightingale ay ang code name para sa kanilang pinakamalaking operasyon sa pagbili ng lupa na nagdulot ng kapahamakan sa maraming pamilya, kabilang na ang pamilya ni Lina. Naramdaman ni Rico ang bigat ng responsibilidad. Ang kanyang ama ang nagtanim ng binhi ng kasakiman at siya ngayon ang kailangang magbungkal ng lupa upang ilantad ang katotohanan. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi nadadamay si Lina at si Leo? Nagdesisyon siyang kailangan niyang kausapin si Lina ng personal at nang walang sino man ang makakarinig. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kasaysayan ng kanyang pamilya sa pamilya ni Lina, at ang panganib na dulot ng kanyang ama. Tumayo siya mula sa kanyang lamesa at naglakad patungo sa bintana. Tumingin siya sa malawak na lungsod sa ibaba. Ang lahat ng kanyang nakikita ay tila napapalibutan ng mga kasinungalingan. Miguel, tawag niya sa kanyang assistant na nasa labas lang ng pintuan. Kailangan kong umalis sandali. May kailangan akong ayusin. Sir, hindi po ba may meeting kayo mamaya kasama ang mga investors mula Japan? Tanong ni Miguel, mukhang nag-aalala. Kanselahin mo, sabi ni Rico. Ang boses ay seryoso.
Sabihin mo na may personal na emergency at ayusin mo ang lahat para sa kaligtasan ni Lina Reyes. Siguraduhin mong walang sinuman, lalo na ang mga tao ng aking ama, ang makakalapit sa kanya o kay Leo habang wala ako. Napatango si Miguel. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-unawa. Gagawin ko po agad, sir. Paglabas ni Miguel, kinuha ni Rico ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa makita niya ang numero ni Lina. Nag-alinlangan siya ng isang sandali. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang isang pag-uusap na magbubunyag ng lahat ng kasinungalingan niya? Sa huli, pinindot niya ang call button. Kailangan niya itong gawin. Narinig ni Lina ang tunog ng kanyang cellphone. Tiningnan niya ang caller ID, Rico. Nag-alinlangan siyang sagutin. Ang sakit na naramdaman niya mula sa mga salita at kilos ni Don Alejandro kahapon ay sariwa pa. Ang pagbabago sa kilos ni Rico kanina, tila lahat ng kanilang pinagsamahan ay isa lamang malaking kasinungalingan. Ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin makapaniwala. Ang mga alaala ng kabaitan ni Rico, ang pag-aalaga nito kay Leo, ang mga ngiti nito. Hindi ba lahat iyon ay totoo? Sa huli, sinagot niya ang tawag. Hello? Lina, ako to, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay tila nahihirapan. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na, sa dati nating pinagkikitaan, sa may parke malapit sa apartment mo. Nagulat si Lina sa kanyang hiling. Bakit doon? Ngunit naramdaman niya ang pagkaapurado sa boses nito. Sige, sabi niya. Papunta na ako. Nang makarating si Lina sa parke, nakita niya si Rico na nakatayo sa ilalim ng isang puno, naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dala itong isang folder. Nang makalapit si Lina, nagsalita si Rico nang hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Lina, maraming dapat ipaliwanag at kailangan kong magsimula sa paghingi ng tawad. Ang lahat ng ito, ang pagpapakilala ko bilang si Rico lang, ang pagpapanggap naming may sakit si Leo. Lahat iyon ay bahagi ng isang plano na ginawa ko para mahanap ang isang tunay na ina para sa anak ko. Napatulala si Lina. Ang kanyang kutob ay tama. Ngunit, nagpatuloy si Rico. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sinseridad. Ang plano ay nagbago. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa sayo. Nagpatuloy si Rico sa pagpapaliwanag. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang CEO ng Davila Corporation. Ang kanyang anak na si Leo, na anak niya sa kanyang yumaong asawa na si Isabel Lee, na tumakas matapos manganak kay Leo dahil sa ibang lalaki. At ang pinakamahalaga, ang kanyang ama, si Don Alejandro, na siyang nagtatag ng Beridian Land Holdings at nanloko sa pamilya ni Lina, na nagdulot ng trahedya sa kanilang buhay. Habang nagsasalita si Rico, hindi makapaniwalang tumingin si Lina sa kanya. Lahat ng kanyang mga hinala, lahat ng kanyang mga tanong, ay tila nagkakaroon ng sagot sa bawat salitang binibigkas ni Rico. Ngunit kasabay ng mga sagot na yon ay ang lumalalim na sugat ng katotohanan. Nang matapos si Rico sa kanyang paliwanag, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitingnan lang ni Lina si Rico. Ang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, galit, pagkalito, at isang bahagyang kirot ng pagtataksil. Bakit? Sa wakas ay sabi ni Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko alam kung paano, sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Natatakot ako. Natatakot akong isipin na kapag nalaman mo ang lahat, iiwan mo kami, tulad ng ginawa ng iba. Kaya nagkunwari kang mahirap para subukan ako? Hindi lang yon, sabi ni Rico. Gusto kong makita kung sino ka talaga, kung kaya mong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. At nakita ko, Lina, nakita ko kung gaano ka kabuti. Nakita ko ang pagmamahal mo para kay Leo.
Kinuha ni Rico ang folder na dala niya at iniabot kay Lina. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Viridian. Lahat ng kasinungalingan ng ama ko. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, narito na. Tinanggap ni Lina ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi niya ito binuksan. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Salamat sa pagpapaliwanag, Rico. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. At salamat din sa pagpapala mo sa akin ng iyong ama kahapon. Ngayon, alam ko na kung sino talaga siya. At alam ko na rin kung ano ang dapat kong gawin. Nagsimula siyang maglakad palayo. Lina, teka! Tawag ni Rico. Saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Hahanapin ko ang hustisya, Rico. Sagot ni Lina nang hindi lumilingon. Para sa aking ama. Para sa akin. Naiwan si Rico na nakatayo roon. Ang puso ay bumibigat sa bawat hakbang papalayo ni Lina. Alam niyang ang pag-amin niya ay isang hakbang lamang. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. At ang kalaban niya ay hindi lamang ang kanyang ama, kundi ang kanyang sariling nakaraan at ang mga kasinungalingan na bumubuo sa kanyang pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong panaginip para kay Lina. Halos hindi siya natutulog. Ang folder na binigay ni Rico ay naging sentro ng kanyang mundo. Binuklat niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat pahina ay nagpapatunay sa malalim na kasinungalingan na bumalot sa kanyang pamilya. Ang Viridian Land Holdings ay hindi lamang isang kumpanya na nanloko sa kanyang ama. Ito ay isang kasangkapan na ginamit ng De Villa Corporation sa pamumuno ni Don Alejandro upang yumaman sa kapinsalaan ng marami. Ang mga transaksyon, mga kontrata, mga pangalan ng mga abogado at mga opisyal, lahat ay nakaturo sa iisang direksyon, ang imperyo ng mga De Villa. Nalaman niya na ang Project Nightingale ay ang plano ng kanyang ama na bilhin ang lahat ng lupaing ito sa murang halaga gamit ang mga mapanlinlang na pamamaraan bago pa man iyon gawing isang malaking residential project. At ang resulta nito ay ang pagkalugi ng kanyang ama na humantong sa kanyang kamatayan. Sa bawat pahinang binabasa niya, mas tumitindi ang kanyang galit, ngunit kasabay nito ay may lumalabas din na determinasyon. Hindi na siya ang dating Lina Reyes na naglilinis lamang ng mga sahig at nag-aalala sa pang-araw-araw na gastusin. Mayroon na siyang dahilan, mayroon na siyang alas. Hindi siya nakikipag-usap kay Rico. Sa kabila ng mga tawag at mensahe nito, nanatili siyang tahimik. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng malinaw, ng walang emosyon. Kailangan niyang maging matatag para sa layunin niya. Sa kabilang banda, si Rico ay naguguluhang mabuti. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Lina o kung ano ang gagawin nito sa impormasyong ibinigay niya. Alam niyang ang kanyang ama ay hindi uurong sa anumang paraan. Kung malalaman ni Don Alejandro na si Lina ay may hawak na ebidensya, siguradong gagawin nito ang lahat para patahimikin siya. Nagdesisyon si Rico na hindi na niya maaaring ipagkatiwala ang kaligtasan ni Lina sa sinuman. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Lina at si Leo. Kahit pa mga hulugan ito ng paglalantad sa lahat ng kasamaan ng kanyang ama sa buong mundo. Kinausap niya si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Miguel, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating i-bypass ang mga security system ng opisina ng aking ama. Kailangan kong makuha ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay sa lahat ng kasalanan niya. Lalo na ang mga orihinal na kontrata ng Viridian Land Holdings. Pero sir, delikado po iyon. Alam niyo naman po ang security ng opisina ng inyong ama. Alam ko, sabi ni Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit kailangan itong gawin. At kailangan nating magmadali. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Lina.
At hindi ko alam kung ano ang gagawin ng ama ko kapag nalaman niyang may hawak na siya ng ebidensya. Sa pagitan ng pag-aalala kay Lina at sa paghahanda para sa kanyang sariling paghaharap sa kanyang ama, si Rico ay nasa gitna ng isang komplikadong sitwasyon. Alam niya na ang kanyang mga desisyon ngayon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng babaeng mahal niya at sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang plano ni Rico ay simple ngunit mapanganib. Pumasok sa opisina ng kanyang ama sa gabi at kunin ang mga orihinal na dokumento ng Veridian na itinago nito roon. Si Miguel, gamit ang kanyang kaalaman sa mga sistema ng seguridad ng kumpanya, ang magiging gabay niya. Makalipas ang ilang araw, ng magmadaling araw at halos walang tao sa gusali, nagsimula ang kanilang misyon. Naglakad sila sa mga madidilim na pasilyo. Ang tunog lamang ng kanilang mga yabag ang maririnig. Ang bawat sulok ay tila puno ng panganib at ang bawat anino ay tila nagkukubli ng isang bantay. Sa tulong ni Miguel, nagawa nilang ma-access ang mga server at matunton ang lokasyon ng mga pisikal na dokumento. Ang mga ito ay nakalagay sa isang high-security vault sa loob ng pribadong opisina ni Don Alejandro. Habang binubuksan nila ang vault, nakaramdam si Rico ng kaba. Ito na ang pinakamalapit na paglapit niya sa kasamaan ng kanyang ama. Ang mga dokumentong kukunin niya ay hindi lamang maglalantad sa kasalanan ng kanyang ama, kundi magiging ebidensya rin para sa paglaban ni Lina. Nang mabuksan ang vault, nakita nila ang mga folder na may nakasulat na Veridian Land Holdings at Project Nightingale. Kinuha ni Rico ang mga ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang papalabas sila ng opisina, biglang umilaw ang mga ilaw sa pasilyo. Narinig nila ang tunog ng mga yabag na papalapit. Mukhang may nanggugulo sa opisina ng boss, sabi ng isang boses. Nagtigilan sina Rico at Miguel. May nakakaalam na. Mabilis na nag-isip si Rico. Hindi niya maaaring pabayaan si Miguel. Tumakbo ka, Miguel. Ilabas mo ang mga dokumento sa likod na daanan. Napatango si Miguel at tumakbo papalayo. Naiwan si Rico na nag-iisa. Humaharap sa dalawang security guard na papasok sa hallway. Sino ka? Tanong ng isang guard. May kailangan akong ayusin, sagot ni Rico. Ang boses ay matatag. Umalis kayo sa daan. Hindi ka pwedeng dumaan dito. Sarado na ang gusali. Naramdaman ni Rico ang pagtaas ng kanyang adrenaline. Hindi niya akalain na ganito kabilis ang mangyayari. Sa isang iglap, naging isang kriminal siya sa sarili niyang kumpanya dahil sa kanyang sariling ama. Habang lumalapit ang mga guwardo, napagtanto ni Rico na hindi niya kayang labanan ng mga ito. Ngunit hindi rin niya maaaring pabayaan ang misyon. Sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Daddy, sabi niya nang sagutin ng matanda ang tawag. May problema. May kumuha ng mga dokumento sa opisina mo. Alam ko kung sino ang may gawa niyan. Sino? Kalmadong tanong ni Don Alejandro. Si Lina Reyes. Kasinungalingan yon. Ngunit kailangan niyang pagtakpan si Miguel at bigyan ito ng oras na makatakas. At alam niya ang lahat. Kung gusto ninyo siyang pigilan, kailangan niyong kumilos agad. Narinig ni Rico ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Alam mo, Ricardo, minsan ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang isang tao ay ang paglalayo sa kanya. Biglang naramdaman ni Rico ang paglamig ng kanyang buong katawan. Anong ibig ninyong sabihin? Sabihin mo sa babae mo na mag-iingat siya dahil ang pamilya De Villa hindi nagpapatawad. Bago pa man makasagot si Rico, naputol ang linya. Nang tumingin siya sa mga guard, nakita niyang may papalapit na sasakyan sa labas ng bintana. Isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Ang bodyguard ni Don Alejandro. Naintindihan ni Rico ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ito ay hindi lamang isang babala.
Ito ay isang utos. Kailangan niyang ilayo si Lina. Kailangan niyang ilayo si Leo. Bigla siyang tumakbo palabas ng opisina. Ang mga dokumento ay mahigpit niyang hawak. Kailangan niyang makarating kay Lina bago ang kahit sino, bago ang ama niya. Sa maliit na apartment ni Lina, ang mga dokumento tungkol sa Viridian Land Holdings ay nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Habang binabasa niya ang mga ito, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkamangha at pagkamuhi. Ang kanyang ama, na minahal niya ng lubos, ay naging biktima ng isang masamang plano na isinagawa ng kumpanya ng ama ni Rico. Isang tawag ang natanggap niya mula kay Rico. Kinakabahan siyang sagutin ito. Ano ang nais ni Rico? Nalaman na ba nito ang kanyang mga ginagawa? Lina, sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong umalis dyan ngayon din. Kailangan mong ilayo si Leo at magtago. May panganib. Nagtaka si Lina. Panganib? Bakit? Nalaman ng ama ko ang tungkol sa mga dokumento. Nalaman niya na may alam ka. Sinabi niya na kailangan kitang ilayo kay Leo para maprotektahan kayo. At alam kong hindi lang yon ang gagawin niya. Nanlamig ang dugo ni Lina. Ang kanyang kutob ay tama. Ang Don Alejandro na yon ay hindi titigil hanggat hindi niya nasisigurado na wala nang makakaalam ng kanyang mga kasalanan. Rico, hindi ako aalis. Mariing sabi ni Lina. Hindi ko iiwan ang lahat ng ito. Ito ang katotohanan. Kailangan kong lumaban. Hindi mo naiintindihan, Lina. Si Don Alejandro, kaya niyang gawin ang lahat. At alam mo rin iyan, Rico. Kung kaya niya akong ilayo kay Leo, ibig sabihin, kaya niya rin akong patahimikin. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa linya. Marahil ay nag-iisip din si Rico ng kanyang susunod na hakbang. Okay, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay nagbago. Wala na ang pag-aalala. Napalitan ito ng determinasyon. Kung hindi ka aalis, pupunta ako dyan. Samahan mo ako. Magkikita tayo sa kumpanya. Kailangan natin ng mga orihinal na dokumento at kailangan nating ilantad ang lahat. Sama-sama. Nagulat si Lina sa alok ni Rico. Ang paglaban sa sariling ama. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam niya na ito ang tamang gawin. Sige, sabi ni Lina. Magkita tayo sa kumpanya. Pero Rico, kung sino ka man talaga at ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naputol ang tawag. Naiwan si Lina na nakatitig sa kanyang telepono. Nag-aalinlangan siya kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na siya matatakot. Handa na siyang harapin ang anumang panganib para sa katotohanan at para sa pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamukadkad sa kanyang puso. Sa kabilang banda, habang nagmamaneho si Rico patungo sa De Villa Tower, napagtanto niya na ang kanyang ama ay hindi lamang nagbabanta sa kaligtasan ni Lina, kundi pati na rin sa kanyang sariling hinaharap. Ang mga dokumentong hawak niya ay sapat na upang sirain ang pangalan ng kanyang ama at ilantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit ang paglaban sa sariling ama ay hindi madali. Habang papalapit siya sa gusali, nakita niya ang itim na kotse ni Don Alejandro na nakaparada sa harap. May mga security guard na nakabantay sa pasukan. Alam niyang naghihintay ang kanyang ama at alam niyang kailangan niyang harapin ito. Nagpark si Rico sa malayo at naglakad patungo sa gusali. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Rico na naglalaro ng laro. Siya na ngayon ang tunay na Rico de Villa, handang ipaglaban ang kanyang minamahal at ang katotohanan. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng kanyang ama, kasama ang bodyguard nito. Ricardo, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang muka ay walang emosyon. Alam kong nakuha mo ang mga dokumento. Oo, ama, sagot ni Rico.
Ang kanyang boses ay matatag. At ilalantad ko ang lahat. Gusto mo talagang sirain ang pangalan ng ating pamilya? Hindi ko sinisira ang pangalan ninyo, Ama. Ako ang naglilinis ng dumi na kayo mismo ang gumawa. Naramdaman ni Rico ang paglapit ni Lina sa likuran niya. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng suporta. Sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang ama, sa harap ng kanyang anak na paparating na, at sa harap ng lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa kanilang buhay, naramdaman ni Rico na handa na siyang lumaban. Ang malamig na hangin ng aircon sa malaking opisina ni Don Alejandro ay tila hindi makapagpalamig sa tensyon na namamagitan sa tatlong tao doon, Don Alejandro, Rico at Lina. Si Leo, na ligtas na napunta sa pangangalaga ni Miguel, ay wala roon. Ngunit ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa kanilang lahat. Isang paalala kung bakit sila naroroon. Nakatayo si Rico sa harap ng kanyang ama. Hawak ang folder na naglalaman ng mga katibayan. Si Lina ay nasa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin kay Don Alejandro. Ricardo, nagmamakaawa ako sa iyo, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago. May bahid ng desperasyon. Isipin mo ang ating kumpanya. Isipin mo ang ating pangalan. Ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pinaghirapan ninyo, Ama, ay binuo sa kasinungalingan at pandaraya. Mariing sabi ni Rico. At hindi ko hahayaang magpatuloy pa iyan. Binuksan ni Rico ang folder at naglabas ng isang dokumento. Ito ang orihinal na kontrata ng Viridian Land Holdings. Dito nakasaad ang mga ilegal na pamamaraan na ginamit ninyo para makuha ang mga lupa. Kasama na rito ang ebidensya na ang Project Nightingale ay direktang pinamahalaan ng inyong mga tauhan. Tinuro niya si Lina. At ang pamilya ni Lina Reyes ay isa sa mga unang biktima ng inyong kasakiman. Dahil sa inyo, nawalan sila ng lahat. Ang ama niya, namatay siya dahil sa sakit na dulot ng pagkalugi. Naramdaman ni Lina ang paghigpit ng hawak ni Rico sa kanyang kamay. Ang pag-amin na ito ay hindi madali para sa kanilang dalawa. Ngunit kailangan itong gawin. Nagpakita si Rico ng isa pang dokumento. Ito ang mga pahayag ng mga dating empleyado na nagpapatunay sa mga panloloko. Kasama na rin ang mga bank transaction na nagpapakita kung paano ninyo tinago ang mga kita mula sa mga ilegal na gawain. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi totoo yan. Totoo po, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Aking ama, alam ko po ang mga nangyari at hindi ko hahayaang makaligtas kayo sa pananagutan. Ang galit ay pumalit sa pagkamangha sa mukha ni Don Alejandro. Ikaw, isa ka lang namang pulubi. Hindi ka karapat dapat na magsalita sa harap ko. Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para maliitin ang isang tao, mahinahong sabi ni Lina. Ang totoong kahinaan ay ang kasalanan na hindi kinikilala. Naging alerto ang mga security guards sa pintuan. Tila hindi sila sigurado kung ano ang kanilang gagawin. Narinig niyo ang lahat, sabi ni Rico sa mga guard. Ang aking ama, ang nagplano, at nagsagawa ng mga panlolong ito. Nandito ang lahat ng ebidensya. Tatawagan ko ang pulisya ngayon at hinihintay ko ang inyong kooperasyon. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Si Don Alejandro ay nakatitig kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil at pagkabigo. Ang lalaking minsang itinuring niyang kasangkapan lamang ay naglakas loob na labanan siya. Hindi mo magagawa yan, Ricardo, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung gagawin mo yan, isusumpa kita. Isusumpa ko ang iyong pangalan. Hindi niyo na po kailangang gawin yan, Ama, sabi ni Rico, dahil ang pangalan ninyo mismo ang isinusumpa ng mga kasalanan ninyo. Naglakad si Rico patungo sa telepono sa mesa
at tinawagan ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Habang naghihintay sila, lumapit si Lina kay Rico at hinawakan ang kanyang kamay. Tapos na, bulong ni Lina. Tumango si Rico, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lina. Hindi pa. Ito ang simula pa lang. Nang dumating ang pulisya, walang pagtutol na sumama si Don Alejandro. Sa kanyang pag-alis, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rico, isang tingin na puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Ngunit sa ilalim niyon ay may bakas ng pagkawala. Makalipas ang ilang linggo, ang De Villa Corporation ay nasa gitna ng isang malaking eskandalo. Ang mga balita tungkol sa Viridian Land Holdings at Project Nightingale ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Maraming kaso ang isinampalaban kay Don Alejandro. Si Rico, sa kabila ng pagkawala ng kanyang posisyon bilang CEO, ay ginamit ang natitira niyang yaman at impluwensya upang itatag ang Reyes de Villa Foundation, isang organisasyon na naglalayong tumulong sa mga biktima ng mga pandaraya sa negosyo. Nakaupo sila ni Lina sa isang maliit na parke, hindi malayo sa kanilang dating apartment. Si Leo ay tumatakbo sa damuhan, masayang naglalaro. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng init at pag-asa. Sa wakas, sabi ni Lina, tumitingin sa malayang pagtakbo ni Leo. Tapos na. Hindi pa tapos, sabi ni Rico, hinawakan ang kamay ni Lina. Ang tunay na buhay natin, nagsisimula pa lang ngayon. Napangiti si Lina. Ang mga alaala ng kasinungalingan at sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng pag-asa at pagmamahal. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Rico, ang kanyang lakas, at ang kanyang katapatan. Salamat, Rico, sabi ni Lina. Salamat sa lahat. Salamat din, Lina, sagot ni Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano talaga ang kahulugan ng tunay na yaman. Ang kanilang tunay na yaman, ito ay hindi sa mga gusali, hindi sa pera, kundi sa pagmamahal na kanilang natagpuan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang pamilyang kanilang binuo mula sa mga kasinungalingan at sakit ay ngayon ay tunay na, matatag at puno ng pag-asa. Sa ilalim ng sinag ng araw, ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Lina. Mahal naming mga tagapakinig, sa bawat kwentong ating binubuo, may kalakip na kakaibang paglalakbay ang puso ng isang manunulat. Ang pagsulat ng istoryang ito ni Rico at Lina ay hindi lamang isang gawain, kundi isang pagbubuhos ng damdamin, isang paglalakbay sa pag-ibig na dumaan sa hirap, sa pagpapatawad na naghilom ng mga sugat, at sa pag-asa na muling sumibol sa gitna ng kadiliman. Sa bawat pangungusap na inyong narinig, sa bawat tanawin na inyong nabuo sa inyong isipan, naway naramdaman ninyo ang tibok ng bawat puso. Ang pag-iisa ni Rico, ang kabutihan ni Lina, ang inosenteng pagmamahal ni Leo, at maging ang kadiliman na hinaharap ng isang pamilya. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay, ang pag-ibig na tunay at ang kagustuhang lumaban para sa kung ano ang tama ay hindi kailanman mawawala. Naway ang mensahe ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng paniniwala na mayroong liwanag kahit sa pinakamalalim na gabi ay manatili sa inyong mga puso. Tandaan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga taong nagmamahal sa atin at sa mga alaala na ating binubuo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salita. Sana'y nagbigay ito ng inspirasyon, ng ngiti, o maging ng isang bahagyang patak ng luha na nagpatunay na tayo ay nabubuhay at nakakaramdam. Hanggang sa muli nating pagkikita,
sa susunod na kwento. Lubos na gumagalang, pusong muling umiibig